Virginity daw is a social construct. Ano? Ulit nga, ano? Virginity is a social construct daw. Social construct. Baka, ibig sabihin, gawa-gawa lang ito ng society at hindi naman daw talaga nagmamatter ang virginity ng babae. Sige, tignan natin, Brad. Bago natin italakayin yan, Brad, tignan mo natin yung meaning ng social construct, no? Ito, ni-research ko na yung social construct is a concept or idea that is created and maintained by a society through shared understanding and agreement. So, kumbaga, society na nag-decide na ito na yon, no? So, rather than being inherent, natural, or objective reality. No? So, ayan, sabi dito, bigay tayo ng example. Ito yung mga example ng social construct. Many aspects of society like money, language, and even concept like gender or race are social construct. Yun. So, yun ang ibig sabihin ng social construct. Kumbaga, walang scientific basis. Kumbaga, yung mga community na lang ang nag-decide na yan yun. Ganun. So, para sa'yo, para sa akin, Brad, virgin, sabihin natin totoo, yung virgin is a social construct. Totoo naman, na-build ang social construct para sa akin, no? Based dun sa binasa natin, na-build ang social construct for people to easily understand something. Diba? Pag sinabi nating social construct, sinabi nating aswang. Alam mo na yung aswang, alam mo na ibig sabihin ng aswang. Yes, sir. Diba? Pag sinabi ng tao na, addict yan. Alam mo na ibig sabihin ng addict. Yeah. So, sabihin na natin social construct man ang virginity, is it masasabi mo ba na virginity is false? Hindi ba siya totoo? Hindi, pre. Like, for example, kagaya ng example mo, alam mo kung aswang, alam mo kung addict. Oo. Alam mo rin naman pagpokpok eh. Alam mo pagbayaran. Yeah. Di ba? Hindi mo pwedeng i-declare or i-label lahat ng babae as bayaran or pakangkang or pokpok. Kasi nga, may mga particular na babae lang na ganun. Sa madaling sabi, ikaw, alam mo kung pokpok ang babae. Yes. Masasabi ko. Ultimo yung mga babae, alam nila yan, ano yan, walk yan si ganto. Alam mo na. Alam mo na. Spag yun. Oo. Alam mong mataas body count nun. Alam mong hindi na virgin yun. Alam mong binenta na nun yung virginity niya. So, ba't binenta? Oh. Diba? Parang ganun eh. So, yeah, virgin is a social construct, but totoo naman yun eh. Di ba? Na-build yan para malaman ng mga tao na, hindi na siya virgin. Oh, that's it. Di ba? Like, sinasabi nila na, alam ko ginagamit nila tong social construct na word na to para maggawing yung isang bagay na to hindi nagmamatter or hindi siya tunay. False kagad siya pag sinabi. Pag sinabi mong ganito virgin, it's false. No. Kaya sinabing virgin ka kasi wala ka pa. I mean, you're naive, you're virgin. Ang virgin naman pare, hindi naman siya ginagamit lang sa sex eh. Yeah. Ginagamit din ng virgin na word sa ibang bagay. Like for example, sa kotse, virgin pa yan kasi hindi pa siya nagagamit talaga. Di ba? Yeah. Virgin oil, di ba? Virgin coconut oil. Oh, di ba? Kasi ang word na virgin is for a word na para madali mong maintindihan bilang tao na fresh pa to. Oh. Hindi pa siya nagagalaw or wala pa siyang experience. 'Di ba? Yun. Hindi ibig sabihin na hindi totoo na ang pagiging virgin. Totoo 'yun para mabilis naming maintindihan kung ano ka. Kung ano tong isang bagay na to. At wala kang magagawa. Kasi based sa kung ano ka, doon na mag-decide kung ano yung magiging treat sa'yo. Oh. Kung ano ka. Di ba? Diba? Diba? Yes. Tsaka ito pa pinagtataka ko. Bakit pinipilit ng mga babae na parang, hindi naman totoo yan. Gawa-gawa lang ng Illuminati. Alam ko saan pupunta. Sige, virginity type shit na yan. Diba? Bakit nila pinipilit na ganun? Pero silang mga babae mismo, meron silang idea or meron silang nalilabel na lalaki as fuckboy. Pag sinabi mong fuckboy, marami nang nakarat. Oh. Fuckboy. So, it's again, tama lang, fuckboy is a lang. social construct din. Oh. Bakit? Lalaking maraming nakarat yun. Maraming nakarat yun. Nabimbang. Same. Same. Babaeng hindi virgin, babaeng pakarat. Hindi na virgin, maraming
Kumarat. Kumbaga, yun. So, may nakita nga ako. Nakita ko yung post mo na yun, Brad, na yung babae na nagsabi na yun. Ang sabi niya rin doon is social construct daw. Yung virginity daw is a social construct used to control women. Yun ang sabi niya. Yun ang pinaka-point niya eh. Social virginity is a social construct used to control women. Tangina, hindi ba silang mga babae yung nangongontrol pa? Eto, bigyan ko kayo False yun, par. Tangina pre, babae nga pre, hindi virgin, nangongontrol eh. Paano? Yung avail na babae, masahista. Kunyari lang hindi ko sinasabi nag-a-avail ka. Papamasahe ka. Gusto mo akong bengbang Budget mo 1.5. Do it na ako sa 2K. O di ba kinokontrol kita? O gumawa ka ng paraan, buuin mo yung 2K para mabengbang mo ako. Hindi na ako virgin nun Sila nga may control eh. Di ba? Kumbaga, kahit way back pa. Pag-effortan mo ako. 'Di ba? Paghirapan mo ako. Kasi ibibigay ko sa yung sarili ko eh. Ano ba yung sarili na 'yun? 'Di ba? Unang-una dun yung kipay eh. Yung pagkababae. So in a way, yung virginity nyo, guys, no? Sila may control. Exactly. Ang ganda ng point mo, brad eh. Kasi nga, yung virginity nyo, it's not only for us to control. May benefit din kayo dyan. You can control men with your virginity. Sabi nga natin. Yung mga lolo nga, di ba? Napapasend nyo nga sa bank transfer nga ng pera dahil sa kipay nyo nga. Actually, kanina lang pinag-usapan natin, di ba? Search nyo sa internet, babae, foreigner siya, hindi siya Pilipinas. Binibenta niya yung virginity niya for the highest bidder. So, kaya nyo rin kontrolin yung lalaki gamit yan. Hindi nyo lang ginagamit ng tama. Okay? Binibigay nyo ng libre. Samantalang yun, binenta niya for the highest bidder. Kinontrol niya yung mga mayayaman para bilhin yung virginity niya. Kaya nga ako nabanggit ko rin itong 2025. Tangina, parang mas nalulupitan pa ako dun sa mga pokpok ngayon eh. Kasi yung mga pokpok nagge-generate ng pera para dun sa kipay nila eh. Tapos ikaw dahil tanga-tanga kang college girl or kung anumang klaseng babae ka, binibengbang-bengbang ka lang ng kung sino, nabobola ka, ng libre. Diba? Parang at some point, parang mas nalulupitan ako doon sa mga pokpok Kasi may dream house sila, nakapag-travel sila ganito ganyan. Yes. Gamit yung kipay nila. Diba? Tas, para sa akin, parang gusto lang din nila na alam nilang sumablay na sila. Diba? Yeah. Alam na nilang Tuloy mo pumalpak yan. na sila. Tuloy mo yan. Ito na. Alam na nilang pumalpak na sila, nabengbang na sila, nagkamali na sila. Pero ayaw nila na bumaba yung level nila, yung rango nila dahil pumalpak na sila. Yes. Diba? Ngayon, ang gusto nila ngayon, lumibel sa virgin. Kaya sinasabi nilang, isa social construct, hindi totoo yan. Gusto namin kaming mga gamit na i-label nyo kami sa virgin. Yun ang pinaka-gusto nila. Well, Ito na lang, putang ama. Yung babae na yun na nagsabi na ang virginity daw social construct or gawa-gawa lang daw ng Illuminati. Okay, sige, ikaw. Unang anak mo, lalaki, binata. Tapos ikaw, matikas na babae ka, mag-asawa kayo matikas, binigay niya yung magandang buhay dun sa anak niyo yung lalaki. Tapos sasabihin, ma, yung may girlfriend ko nga pala, pareha silang 17 ng girlfriend niya. Pokpok siya. Sa club siya nagtatrabaho. Yun lang sinabi hindi naman sinabi na walker siya. Pokpok, it could be waiter siya doon. Pwedeng kusinera siya doon. Pero i-judge mo na agad, pokpok ka pala eh. Sila, number one babae ang unang magre-react doon. Yes sir, papayag ka ba na yung Nanay. anak mong lalaki, yung jowa niya pakarat, pakangkang? Di ba hindi? Hindi. Pag single mom nga nakarelasyon ng anak nila, daming kagad nilang komento, di ba? Yan, Alam natakin mo. mo yun. Napanood ko yun yung nag-aaway sila sa single mom tsaka yung... Ang binabato kasi nila dyan, tangina kasi, bakit ba masyadong big deal yung poke ng inang virginity na yan? Pero bakit yun sa lalaki parang wala? Ang masabi nyo doon? Yun yung sinasabi nila eh. Katumbas kasi ng virginity ng babae, pera. Resources, Pero nating skills mga lalaki. ng lalaki. Mismo, tangina nga, may mga artista nga, may katumbas na presyo yung virginity nila. Kumbaga ang point doon, virgin na babae yan, kung i-compare mo sa akin lalaki yan, Matikas na lalaki. hindi virginity ko yung kukumparahan mo. Pagiging matikas, tama ka doon, at yung pera ko. Pera narating ko. sa buhay Kasi nga yun, napag-usapan na nga natin to na iba nga talaga ang preference ng lalaki, iba ang preference ng babae. Ang gusto talaga namin is, as much as possible, less experience. Kahit hindi na virgin, masyado ng yun Kahit less lang. Di ba? Parang suntok sa buwan na yun pero ang gusto ninyo,
Di ba? Hindi naman virginity ng lalaki ang gusto talaga nila eh. Kasi hindi nyo talaga pwede ipilitin yung sarili ninyo na virginity ang hanap ninyo sa lalaki because naka-wire sa nature ninyo na hindi yun ang hanapin sa lalaki. Ang hinahanap ninyo talaga sa lalaki is yung resources niya, yung kanyang yung intelligence niya, yan ang gusto ninyo talaga eh. Narating sa buhay. Kaya pag sinasabi, aura, tikas. kaya nanansinansa ako pag sinasabi nila na bakit hindi big deal sa lalaki ang virginity. Tanungin niyo yung sarili niyo. Bakit kasi hindi big deal sa inyo yun? Di ba? Di ba? Bakit hindi big deal sa inyo yun? Oh, sa inyo Diba? nga. Kayo nga nag-decide eh. Kayo yung nag-decide niyan eh. Tangina ka sila nga yung may control eh. 'Di ba? Diba? Sila yung nagkaisa eh. Oo. Na hindi bilang mga babae hindi tayo titingin sa virginity ng lalaki kasi parang girl you deserve better. Dapat nabibili niya yung ganto, nadadala ka niya sa ganto, napapakain ka niya sa ganto. Sa madaling sabi, nagkasundo kayong mga babae na dapat ang deserve yung lalaki may resources, may narating sa buhay, matikas. Kayo yung nagkasundo na hindi big deal ang virginity ng lalaki. Oh, samantala kami dito mga lalaki, nag-decide kami, nagkasundo kami na Oo. as much as possible, less experience lang. Di ba? Wala namang nagsigaw doon na babae na hanapin mong lalaki yung wala pa experience. Yung Wala. virgin pa. Never Wala. ako nakarinig nun. Never. Wala. Gusto nila, CEO, blue eyes. Nadadala sa ganto. Oo, di ba? Nadadala ka sa ganyan. No. Tangina, bare minimum. Alam yung niyo, kung ganito. sila lang gumawa ng problema nila. Sila lang Putang din. ina nga, Tayo diba? nagsasolve. Putang ina. Sinasolve na namin sa inyo. Kayo gumawa Sinasolve ng na namin. problema nyo. Tangina, to sa amin yung ibabato ng ibabato. Oo. Ngayon, kami naman, dinodog show na lang namin kayo for the content, content creator. Shoutout kay Direct Tomboy Slayer. Shout out. Pwede namin mag-proceed eh. Pero dahil lang dyan, nag-uumingit kayo tungkol dyan sa usapin na ganyan, wala, abutin kayo ng mga ads on reels sa amin ngayon. Sayang eh. Diba? Tangin na, money sa, pera sa hangin. May babae. Nagsusumigaw tungkol sa virginity type shit. Okay, ito kami, mga lalaki, oh. Kaching! AdSense ka ngayon. Pero tingin ko, yung mga babaeng nagsusumigaw ng ganyan, alam na rin nila yung game. Yung concept na yun, sure ako, pinagkakaperahan na lang. I-rage Oo. bait nila. Ayaw nila tumigil eh. Kahit tumigil. wala ng sense eh, no? Kahit wala ng sense. Hindi na nag-make sense talaga. Like nga, yung, pre. kaya nung sinernis na daw yun, nakita ko pa yung ibang post na sex is a social, virginity is a social construct. Sabi ko, ito na naman tayo eh. Nonsense na naman ito eh. Tangin na in-screenshot ko nga, send ko sa GC na, putang ina, pre, bakit? Giner mo lang i-video mo. Kasi nga, Kasi magge-generate ang dami yan. na namin video na gawa nun dito ni Josh sa Tsaka- ganong topic. Kaya medyo umay na kami. Mag-uulit at mag-uulit ka ng topic, pre, hanggat hindi 8 billion yung views. Ilan yung may cellphone sa mundo? Google nyo. Hanggat hindi Ang ano ganun pa yung no, views, ulit-ulitin mo. Ang hilig nila again, dito ngayon papasok na accountability sa babae. Kryptonite talaga nila yung accountability. Pero mo, pag sa kanila yung nagpo-fall sa kanila yung social construct, ang dami lang sasabihin, ayaw. Pag lalaki ang tatanggap ng social construct na binuo ng mga kababaihan, kailangan naming ma-analyze yun at baguhin. For example, social Okay lang yun construct. Social construct na pinaka-uso or bukang bibig ng mga babae sa mga lalaki is mama's boy. Diba? Social construct nila yan, mama's boy. Ano daw ang tingin nila sa mama's boy? Ginawa ko ng video to eh. Walang sariling desisyon. Yun ang ano nila. Para madali nilang maintindihan na walang sariling desisyon yung isang lalaki. Ang social construct na nabuo nila, mama's boy yan. Hindi ba pwedeng bano pa, nag-e-explore pa, wala Oo. pang alam, hindi niya pa kaya na, hindi pa siya aware na, puta, kaya pala ng ako lang. So, di ba? Mamas boy ang tawag. Kailangan lang namin tanggapin yun. Di ba? So, isipin namin, kailangan kong tikasan yung sarili ko. May explain mo nga na hindi ganun. Ito, social construct na totoo. Facts, ito alaga ng matanda. Babaeng alaga ng matanda. Nag-e-exist eh. Totoo eh. Totoo. Hindi siya gawa-gawa lang eh. Mm. Meron talagang ganun eh. Babaeng alaga ng matanda. Pinapaaral pa, college, di ba? Diba? Ito pa. Diba? Ito pa ang pinagtataka ko. Galit na galit sila dyan na keso. Pag sinisita sila na keso, bakit daw sinisita kung mataas na yung body count nila, hindi na sila virgin ganto ganyan. Tas ang sasabihin nila dun, hindi naman kami magkakaganto kung walang lalaking gago. Ikaw ang gago. Again, Diba? easy, Tangina, pre, easy. tinutukan ka ba?
para isubo yung bayag niyan. Accountability, pare. Di ba? Ayaw sinisisi nyo ng sinisisi, pre. Hindi. Accountability. Ang point lang naman ng mga babae, huwag nyo kasi papasukin yung puso nila kung paglalaruan nyo lang din sila. Alam mo, pare, naiintindihan ko ng sobra yung mga babae. Tangin na, pre. Kunyari ako, above ka, niligawan kita. Nakanino yung control? Nasa akin, nasa'yo. Nasa'yo. Nang ina nasa'yo, Nasa pwede iyo, mo akong pre, nasa- kikibuhin ka. nasa babae, Di pre, ba? nasa babae. Kinibo mo ako Kasi- Kinibo mo ako. Di ba? Dinala kita sa, dinaan kita sa mga date, matatamis na salita, binola-bola kita, sinubo mo yung bayag ko, tinutuan ba kita ng jungle bolo, may pamumwersa ba? Wala. Yun ang mali mo, tol. Binobola-bola mo kasi ang mga babae. Hindi mo naman pala Tangina, mamahal. paano mo makukuha yun? Di ba? Kasi pag, Ano nga hindi, eh. pag hindi mo binola yun, hindi mo in-effortan dun sa mga affirmation type shit, puro pera lang, di binili mo. Bobolahin mo talaga. Hihilutin mo talaga. Yun na nga yung mali, tol eh. Nuggets ko yun Wait, na... yun na nga yung mga little eh, sa mga kagaya ninyong mga lalaki kasi na binobola nyo yung babae, bandang huli, hindi nyo naman pala dinedate to marry. Mali yan, pre. Bobolahin lang sila, pre, or hindi lang sila ide-date to marry kapag ganong aura yung pinapasingaw nila. Kasi may mga babae talaga na kahit tayo, ganto na tayo, hindi natin mimisyonin yun na gaguhin. Kasi alam natin yung aura niya, pang-asawahan. Tangina, pag pang-kama, pang-playtime yung aura na pinapasingaw mo, huwag kang magtaka kung bakit, Tagalog naman to! Tagalog naman, hindi maintindihan, Tsaka putang. Brad, yung date to marry na eh. Medyo against Ayan. kasi ako sa mindset na date to marry. Bakit naman, tol? Because, unang-una, Kasal ka. Uy. hindi pare, yung ito pakinggan nyo yung date to marry na nakasabihan. I'm date to marry. Because para sa akin, Brad, no? Ang date tsaka married, magkaibang ano na yan, magkaibang aspeto Yeah. na ng buhay yan. Hindi yan magkasunod, pare. Okay? Hindi magkasunod ang date at tsaka married. Hindi yan automatically date equals marry. Hindi, Brad. Yeah. Because merong ugali ang isang tao na lumalabas lang pag matagal na kayo nagdi-dating. So for example, in short, dating para sa akin is to para malaman ninyo To fuck. ang isa't isa ng maigi. Utal ka, parang, Hindi, pare, parang ganun. agree ka dun, Para date to fuck, makilala nyo yung isa't isa ng maigi. Alright. Para malaman ninyo yung galaw ninyo. Kung talagang magme-mesh ba kayo in the long run. Yeah. Kung talagang mag-equal kayo to marriage. Hindi magkasunod yan na parang date ako kasi gusto ko mag-marriage. Paano kung yun ang mindset mo? Sabog-sabog na yung kapartner mo pero dahil yan ang kailangan ko mag-marriage, kailangan pipilitin mo pa kasalan yung gagong yun. Di ba? Hindi. Kailangan date. May point. Kilalanin mo yung gusto ng tao and then that's the time na papasok sa isip mo, okay itong tao na to, wife material siya, husband material siya. That's the time na dapat pumasok sa isip mo na, okay, married na to. Pero as long as hindi yun as long as yung, kasi pare, marriage is, kumbaga, sa Pilipinas, forever siya. Di ba? Yeah. Hindi, sa US kasi, siyempre, divorce, shit. Pero sa Pilipinas, forever yan eh. Kumbaga, kung sino na yung pinakasalan mo, pare, kung kung hindi mo hinasa ng mabuti or hindi mo nasala mabuti yan sa dating mo, pinakasalan mo ng demonyo yan, may forever kang demonyo sa bahay mo. Alam mo, ha? Di ba, Brad? So, again, date to marry na yan, hindi ako agree dyan. You have to date first, know each other, and then, Fuck. Then, Fuck. Yeah. pag lumabas na yung tunay na ugali, that's the time you get married. So pagka lumabas na yung masamang ugali ng babae, iiwanan nyo na. Well, kung hindi siya married material, no, kung lumabas yung pagbaho niya, umalingasaw hindi na siya wife material talaga. Hindi mo madala sa disiplina. Well, hindi kayo magme-mesh. Diba? Hindi siya harmony sa marriage, pare. So, I don't think na it's wise na ituloy yung relationship ninyo, di ba? Kasi pare, iba sa ibang mundo ang marriage, bro. Pagka hell lang pinili mong tao dyan, it's gonna be hell, pare. Gonna be hell. Tapos, nag-decide pa kayo mag-anak. Ang sasalupa ng hellish na buhay ninyo is yung anak nyo pa. Kawawa. Diba? Ibang mundo yan. Hindi yan magkasunod, pare. Hindi yan Ito, magkasunod. wala lang. Ano lang, na curious lang. Ikaw, gano'n ka nakatagal na kasal? 2 years, pare. 2 years. House kasal life. House kasal life. Well, pare, nasala ko mabuti yung eabab ko. And yung eabab ko talaga, para sa akin,
wife material talaga. Oo, So, kasi di kami makaano dun. Kasi- confident ako na okay to. Now, Yeah. may lapses man ako sa judgment ko, nagkabulilyaso kami, hindi ko naman masabi, hindi ako magsasabi ng tapos. Baka may mangyari. It is what it is. But, hindi ako nagpakasal dahil lang nag-date kami. Nagpakasal kami dahil nakita ko sa kanya na wife material siya. Sana all! Yun, pare. So, I suggest, ganun din gawin ninyo, bro. Kasi mahirap na eh. Mahirap na, Brad. Mahirap na magkano mo magpakasal. Magaginastos. Wala, mabilis lang. Magaginastos. Nasa Kasal, magkano? pare. Estimated. 10 million. Hindi naman, bro. Mga half million lang. kinakina, fuck. Wala pa yun. Mababa pa yun, Brad. Wala pa yun. Kumbaga, ano pa yun? Pigil pa yun. Actually, Siya. agree ako dun sa sinabi mo na hindi di totoo yun. Yun ang gawa-gawa ng Illuminati, yung putang inang date to marry na concept na yun. Kanino mo narinig yun? Sa babae mo narinig yun eh. Babae. Dapat guys, date to marry. Para sa akin, gawa-gawa lang nila yun, pre. Para once may manligaw sa kanila, todo effort, totoduhan sila ng sagad. Uy, dapat date to marry ka. So ikaw, bilang lalaki na hindi ka aware sa mga ilusyon ng babae, totoduhan mo sila. Misogynist mo naman. Di ba? Hindi, pre. Real talk, pre. Date to marry kasi ko eh. Pag may babaeng gumanon, date to marry kasi ko eh. Ikaw naman na lalaking puking-puki, gagawin mo lahat para sa kanya kasi, pang-asawahan pala siya. Pero hindi mo alam po na nasa loob kulo nung hayop na yun. Matatawa ka eh. Sasabihin nila date to marry. Nakailang boyfriend ka na? 5. Eh, ano nangyari doon sa mga nauna? Alam mo ba date to marry ka? Date to marry, Peg, sabi mo. Gago. Nakikipag-date ka lang siguro Hopis ko hanggat yun. convenient sa'yo. Kupal. Sorry, Hopis ko yung 5. Putang inang whole-face yan. Whole-face lang yung 5, hindi counted yun. Puta, para-pares lang titi yun ah. Yung body count na yun, pare, social construct lang yun. Yung 5 na yun. Kasi. Baga- Ano sa Tagalog, social construct? Yeah. Social Putang construction. ina, cut na yan. Social construction. May 20